Magandang araw, mga kapatid, mga kababayan. EJ Morse is back. Welcome to my small channel. At thank you for joining me today. At kung saan man daw kayo ng mundo naroroon ngayon, sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Hindi pa rin matapos-tapos yung usapan tungkol dito sa naging mga reaksyon at mga galaw nitong mag-amang Duterte, si Sara at si former President Digong Duterte. At hindi talaga agad-agad matatapos ito dahil itong si Sara talagang hindi pa rin naman tumitigil. Samantalang yung side naman ni PBBM ay medyo nag-tone down na at naglabas na nga ng salita na parang hindi niya na gusto rin na magkaroon ng impeachment proceedings against VP Sara. At of course, maraming negative reactions, lalong-lalo na yung mga veteranong mga political analyst. Isa na dyan si Richard at si Christian Isguera, nandiyan si Leonard Llamas, Mr. Llamas, at marami pang iba na medyo hindi maganda reaksyon doon sa naging response ni PBBM doon sa mga nangyari at mga pinagsasabi nung mag-ama. Lalong-lalo na itong si VP Sara na nagbanta pa na meron nga daw siyang kinausap na papatay sa kanya at papatay kay Speaker Romualdez, ganoon na rin doon sa kanyang asawa, First Lady. Ako, hindi nagbabago yung aking stand dito, yung aking pag-analyze dito, yung aking pangunawa, yung aking small mind tungkol dito sa mga binitiwang salita ng mag-ama at yung naging response ni PBBM. Ang aking ang aking 2 cents worth ay hindi nagbabago, na ang feeling ko nasa tamang direksyon din naman o tamang response si PBBM para hindi na palakihin yung gulo, yung reaction ng kabilang kampo, para wag nang lumaki, wag nang lumawak. Kasi sa tingin ko useless din naman kung maninindigan pa siya, magsasalita pa siya ng maanghang na sagot dito kay VP Sara, magkakaroon lang lalo ito ng violent reaction doon sa kabilang side. At tama rin naman sinasabi ni PBBM na ano ba talaga ang dapat ang kanyang misyon dito sa Pilipinas. Ano ang kanyang responsibility? Of course, yung pagiging presidente niya, hindi siya kailangan makipagtalo, hindi siya kailangang makipagbuno dito sa mga ganitong klaseng pananalita na galing sa kampo na hindi siya talaga gustong magtagal dyan sa Malacanang. Tama rin siya. Kasi ang mandate ng mamamayan sa kanya, ang mandate ng Constitution kay PBBM ay i-manage ang bansa at ayusin yung kalagayan ng mga tao, defend the Constitution, pairali ng batas, at harapin yung mga problema na mas malalawak, mas malalaki, at ito ay yung problema ng mamamayang Pilipino. Itong problema tungkol kay Sara at kay Digong Duterte ay napakaliit na portion sa mga problemang kailangan niyang bigyan ng atensyon.
So, yun ang aking point of view. Of course, marami ring hindi magkakagusto dito sa point of view ko. Pero, isipin na lang natin kung ano ang magiging resulta. Halimbawa nga, harapin or sagutin ni PBBM yung kanyang itong mga taong ito na nagsalita ng hindi maganda tungkol sa kanya. Magsalita na rin siya ng hindi maganda. Ano ang mahihita ng taong bayan? Anong advantage maibibigay sa mamamayang Pilipino? Kung iisipin nating maigi, wala naman talaga, hindi ba? Anong advantage ang makukuha natin kung makikipagbangayan ang ating presidente? Kasi hindi matatapos yan. Nakita nyo naman yung ugali, yung attitude, yung personality ng ating Vice President. Ito ang tipo ng tao na hindi titigil ng pag-aalboroto, lalong-lalo na kung sasabayan mo. At alam nyo, sa totoo lang, yung ganitong klaseng pananalita, yung sobrang galit, yung kitang-kita mo yung hatred sa kanyang pananalita, yung kanyang nanlilisik na mata, yung malulutong na pagmumura. Isipin mo yan, gawin mo sa tao yan. Yung ganyang kakagalit, ganyan sobrang tapang at pinapakita mo yung umabot na nga doon sa pagbabanta. Magkasunod pa yan. Yung nauna dyan, yung gusto niyang pugutan, na-imagine niya raw na pupugutan niya ng ulo si Bongbong Marcos. Isipin nyo, kung konfrontahin ito ni PBBM head-on, ano ang magiging resulta? Sagutin niya rin ang maanghang na salita. Maanghang na pananalita ito. Murahin niya rin. Unang-una, makikita natin yung magiging reaksyon ng taong bayan dito. Siyempre, bababawasan din yung respeto mo doon sa presidente. Kung sasabayan niya yung mura, yung galit, yung panlilisik ng mata, bababa ko doon sa level na yon, sasagutin mo siya ng pabalang din. Pero on the other hand, imagine niyo to. Ito talagang talagang party ito ng psychology ng tao. Ang gawin mo, katulad nga ng ginagawa ni PBBM, imbes na magalit ka, ipakita mong cool ka lang. Although of course, yung una niyang sagot, matapang. Sabi niya, papalagang ko to. Although hindi naman ganun kabastos yung kanyang sagot. Pero itong huli na nga, na masyado ng cool ang sagot niya. Masyado ng malumanay, masyado ng mapasensyoso. Pero imagine niyo yung epekto nito doon sa taong galit na galit. Part ito nung sa psychology ng tao. Pag ikaw galit na galit, binastos mo yung isang tao, nagmura ka, binantaan mo. Pagkatapos yung binantaan mo, yung pinagmumura mo, cool na lang na sumagot sa'yo. Pasensyahan nyo na yan, pabayaan nyo na yan. Hindi mo sinabayan yung taas ng boses, hindi mo sinabayan yung panlilisik ng mata, hindi mo sinabayan yung mura. Ano mangyayari? Marirealize yung tao na nakakahiya yung kanyang ginawa. Lalong-lalo na, pangalawa siya nga sa pinakamataas na pwesto dito sa Pilipinas. Dahil Vice President siya. Tapos nagpakita siya ng ganong klase ng pananalita, nagbigay siya ng ganong klaseng reaksyon. Pagkatapos, hindi siya pinatulan.
Hindi ba bigla mong mare-realize sarili mo kung ikaw yun, na nakakahiya itong ginawa ko? Sa sobrang sa galit ko, pinakita ko lahat yung ugali ko na hindi maganda, na hindi dapat makikita sa isang vice president. At yung presidente, tama ang pinakitang ugali, tama ang pinakitang reaksyon. Alam niyo, sa totoo lang, babalik yan sa kanya. Mahihiya siya. Kaya kita mo yung huling salita, yung mga interview sa kanya, bigla na nag-tone down din itong si VP Sara. Kasi nga, hindi siya pinatulan, hindi sinabayan yung mura niya. Hindi sinabayan yung kanyang panlilisik ng mata. Yung sobrang galit niya. Sinuklian siya ng very cool na pananalita ng presidente. Hindi siya pinatulan. So ano ang epekto sa tao nun? Kung ikaw yung galit na galit, halimbawa, sarili mo, ilagay mo yung galit na galit ka, pinagmumuray mo yung tao, pagkatapos hindi nag-reply ng ganun, hindi nag-respond yung tao, hindi sinabayan ng galit mo. Alam mo, pag humupa yung galit mo, pag humupa na yung masasamang iniisip mo, bababa yan, biglang-bigla papasok sa utak mo na nakakahiya yung ginawa mo. Yan ngayon ang nararamdaman ni Sara Duterte. Nahihiya siya doon sa ginawa niya. Although hindi ko sinasabi na hindi niya nauulitin yan, dahil ugali niya yan. Pero pag hindi mo nga sinabayan ang galit ng isang tao, hindi mo sinabayan yung pagiging bastos ng isang tao, mapapahiya yan. Nakakahiya, marirealize mo na nakakahiya yung reaksyon mo. At makikita mo doon sa pinagmumura mo, doon sa pinagbantaan mo na tama ang kanyang ginawa. Dahil sa kanyang nire-represent na opisina, yung Office of the President. Tapos ikaw, Office ng Vice President, binaboy mo ng gusto. Dahil sa mga pinagagawa mo. Binaboy mo ng gusto dahil sa pagmumura mo. Binaboy mo ng gusto dahil wala sa lugar ng pananalita mo. Pandilisik ng mga mata mo sa harapan ng mga tao. Kaya yan ang epekto sa kanya nung sagot ni PBBM na very cool. Statesman. Calculated ang mga pinagsasabi, apati ang kilos. At sinabi niya, ano ba ang purpose ng pagiging presidente? Ano ba yung kanyang misyon? Magsilbi sa tao. Ganun ang naging reply niya. So hindi ba nakakahiya yun doon sa ginawa ni Sara Duterte? Kaya ngayon biglang nagbago yung tono ng salita niya rin. Although combative pa rin. Sinisisi niya pa rin yung ang nag-umpisa raw ng gulo na to ay Kongreso. Dahil daw yun nga sa pag-iimbestiga sa kanya na hindi niya nagugustuhan. Although imposible namang hindi mo alam na dapat mo talagang sagutin yung mga tanong ng congressman. Ang tanong sa iyo ng committee. Namimihasa lang sila dahil sa pagkahaba-haba ng panahon, walang gumagawa sa kanila niyan sa Davao. Nagawa nila lahat ang ang gusto nilang gawin sa Davao na walang nag-audit, walang gumagawa sa kanila niyan. Baka maaring may nag-audit pero ano lang yan, superficial. Pero dito ngayon, kaya violent reaction talaga siya dahil binubusisi siya ng mga congressmen. Ang term niya pang ginamit, tiniterrorize siya. Isipin mo yan, ino-audit ka. May mandate ng taong bayan yan, yung nag-audit sa'yo, yung nagtatanong sa'yo. Yung mga information na itinatanong ng mga congressmen na yan, yan yung tanong din ng taong bayan. Gusto namin malaman yan. Pero ang dating sa kanya, tiniterrorize daw siya. Lahat ng klaseng depensa ni Sara Duterte, puro pang sarili lang talaga. Napaka,
napaka self-centered niya, na para bang lahat ng kanyang kinikilos, lahat ng kanyang sinasabi ay tama. At lahat ng itong mga congressmen na ito mali. Lahat ng mga sinasabi ng kampo niya, puro tama sila. Pare-pareho sila, pati yung mga supporters niya, iisa ang direksyon ng utak. Na para bang sila ang nasa tama, gusto nila pababain si Marcos. Anong tama doon? Wala sa konstitusyon yan. Buhay yung presidente at able and willing pa siyang mag-serve sa publiko, natapusin yung kanyang termino. Bakit ba kayo nagmamadali na pababain ang presidente? Kasi nga, ang dami ng sabit ng mga Dutertes. Bagay, hindi ko masisisi itong mga vloggers ng mga DDS na vloggers dahil of course, matagal na silang alaga nitong mga Dutertes. Kaya kung ano yung kilos ng boss nila, ng pinuno nila, yun din ang kilos nila. Ano mga sinasabi, yun din ang sasabihin nila. Yung pagiging arrogante ng mga boss niya, ganun din ka-arrogante yung mga vloggers nila. Na para bang walang mali doon sa panawagan nila na pababain ang presidente. Kahit wala sa konstitusyon, kahit nalabag sa batas. Ang importante lang kasi, maligtas yung mga amo nila. Yun naman talaga yung kanilang purpose, yung kanilang number one objective dito. Yung iligtas yung mga boss nila dahil marami ng sabit. Wala na silang ibang maisip na paraan para mailigtas yung mga amo nila. Dahil hindi na tinatantanan doon sa Kongreso. Ngayon, pabalikan natin yung mga reaksyon ng ibang tao na hindi nagustuhan yung huling sinabi ni PBBM na wag nang mag-file ng impeachment against VP Sara. Sa tingin ko, on the surface, sinabi niya yan dahil wala naman talaga siyang magagawa dyan sa impeachment na yan. Unang-una, sa tingin ko, hindi siya kumpiyansa na lulusot yan sa Senado. Kasi makikita niyo naman ng mga nakaraang panahon, mga nakaraang hearing dito sa Senate. Kitang-kita mo kung gaano karami ang supporter dyan ng mga Dutertes. Mahirap lumusot yan. Ang hirap din trabahuin ng presidente yan. Yung sasabihin natin, tatrabahuin ng presidente, kausapin ng mga senador. Hindi ka nakakasiguro dyan na pwede niyang gawin yan. Sa dami nga ng mga supporters niya sa Senate. Nagawa dati ni dating presidente Noynoy Aquino. Pakikipag-usap sa mga senador para ma-impeach si Corona. Pero this time around, hindi ganun na kadali yan. May iskandalo lalo ang presidente dyan kung gagawin niya yan. Kaya sa tingin ko, tama ang kanyang postura ngayon. So, sa sinabi niyang, wag na nating intindihin yan, wag na kayo mag-file ng impeachment. Yan, sa salita niyang yan, kahit papano, kakalmante yung kampo ng kabila. Pangkalmante lang yan. Pero ang totoo niyan, hindi niya naman pipigilan din yung mga congressmen at kung sino man tao dyan ang magpa-file ng impeachment case. Di malinis pa ang kamay niya. Hindi na niya pinagdiinan yung impeachment na dapat naman talaga dahil wala siyang may separation of separation of powers. Kung magsasalita pa siya, malaking na naman yan, usapin at violent reaction na naman sa kabila. Isang way yan, isang method yan or isang paraan yan para
tumahimik ng konti tungkol doon sa mainit na sagutan ang kabilang kampo. Isang paraan yan para kumalmante ng bahagya yung sitwasyon. Very wise move yan para sa akin, although hindi nagugustuhan ng maraming political analyst. Sa tingin ko, yan ang the best move. At ang isa pang bagay dito na later on magiging major response ng gobyerno dahil nga sa mga illegal na ginawa at sinabi nung mag-amang Duterte against the government, dahil ang kinokontra talaga nila dito, ang gobyerno, yung mga kasong haharapin nila. So hindi na kailangan ipagdiinan ni PBBM ang mga kasong to. Di ba? Ultimately, dadaloy yan. Ultimately, iiral yung batas at ultimately, mapapailan ng mga kaso yung mag-ama na yan. So, ba't kailangan pang i-agitate ni PBBM ang sitwasyon? Samantalang, meron naman talagang mga tamang agency na pwede mag-file ng mga kaso at mabibigat na kaso. Katulad na nga ng nung anti-terrorism law or anti-terrorist law or anti-terrorist act, hindi ko alam exactly. At magkakaroon pa ng dahil nga dito sa investigasyon, doon sa hindi maipaliwanag na paggastos diyan sa office ng Vice President at sa DepEd, baka magkaroon pa ng isa pang kaso na plunder case. Ang plunder at ang anti-terrorism law ay parehong non-bailable sa pagkakaalam ko. Pero definitely yung plunder, non-bailable yan. So, ibig sabihin, bakit pa kailangang i-agitate nga ni PBBM ang sitwasyon? Alam niya naman na napakalalaking kaso ang haharapin ni Sara Duterte. So, useless. I-agitate mo lang ang mga tao na sumusuporta. I-agitate mo lang yung kampo nila. So, sa akin, wise move talaga yung ginawa ni PBBM na magpakita na lang siya ng kanyang pagiging statesman. At hindi niya pinatulan yung mga salita, yung galit, at yung mga pagbabanta ni Sara Duterte. Para sa akin, mas tama yung ginawa niya. At tandaan natin, baka nakakalimutan natin, nasa kampo ni PBBM ang pinaka-senior, pinaka-experienced na politician na 100 years old na ngayon. Nasa kampo niya. Advisor niya. Walang iba kundi si Juan Ponce Enrile. Na sa edad na 100 years old ay napaka-sharp. Napaka-sharp pa ng isip. At alam naman natin na naging reaksyon ni Juan Ponce Enrile dito sa ginawa nila Sara Duterte at ni Digong Duterte. Ang sabi niya, mas maigi kung wag natin masyadong pag-usapan ito. Kailangan tayong maging mahinahon. So sa tingin ko, hindi naman maaring hindi pakinggan ni PBBM yan. Kaya nga nandiyan yan. Sa opisina niya, sa kampo niya. I'm sure ang desisyon ni PBBM na wag nang patulan yung pag-aalboroto at pagmumura ni Sara Duterte, influenced or advised talaga yan
ni Juan Ponce Enrile. Kaya sa tingin ko, sabi ko nga, kung titingnan natin ang kung sino ang pinaka-authority, ang pinaka-experienced, at kung sino ang pinaka-magulang na politician na nabubuhay ngayon dito sa Pilipinas, ayan, si Juan Ponce Enrile. Kaya sa tingin ko, advice niya talaga yan. At isang batikang lawyer. Kaya siyempre, sasabihin talaga ni Juan Ponce Enrile niyan, wag mo nang patulan yan. Total, marami namang kaso na haharapin yan. So, hindi ba tama yun? Marami lang talagang hindi matutuwa doon sa mga sinabi ni Bongbong Marcos. Pero, the best yun sa tingin ko. Pasensya na, pero marami dyan ang hindi magugustuhan yung aking opinion, pero yun po ang opinion ko. Sa tingin ko, in the next few days and weeks, patong-patong na kaso na mabibigat na kaso ang haharapin itong mag-ama. Hindi ko lang sure si Digong kung makikitaan talaga ng liability. Dahil medyo, medyo 50-50. Pero itong kay Sara Duterte, swak na swak ang kaso niya. Sa tingin ko, malinaw na malinaw. Malinaw pa sa kristal yung kanyang haharaping kaso. Unang-una yung pagbabanta, mahirap niyang itanggihan. Hindi niya pwedeng sabihin conditional yan. Walang pagbabanta na conditional. Pag lumabas yung threat sa bibig mo, threat na yan. Kahit nalagyan mo pa ng kondisyon yan, threat pa rin yan. Nagbanta ka pa rin. At yung kanyang sabit sa budget niya, sa DepEd, sa Office of the Vice President, na-complicate pa lalo nung malaman ng mga congressmen na yung disbursement officer, hindi pa pala talaga siya nagde-disburse ng pera. Ibinibigay niya doon sa mga militar na security head niya. So, pati itong head ng security, sasabit. Ano ang business nila para humawak ng ganong kalaking pera? Sabit ito, pati yung mga disbursement officer niya. Kakaiba talaga. Isipin mo, ibinibigay ang pera pag cash. Doon pa lang. Talagang questionable na. Saan ka naman nakakita ng ganun? Huwag na natin pag-usapan yung mga Kokoy Villamin dyan, yung mga Mary Grace Piatos na acknowledgement receipts. Palamuti na lang yan, dagdag na lang yan sa mga ebidensya. Pero, kitang-kita na kagad yung mga irregularities doon pa lang sa pag-disburse, pag-release ng pera, pag-i-encash. Tapos hahawakan ng mga security officers. Doon pa lang sabit na talaga. Wala ka nang pupuntahan talaga, sasabit na talaga si VP Sara dito. Pero kung magsalita siya, diretso-diretso sa mata ng mga nag-i-interview sa kanya, na hinaharas daw siya, na na tineterrorize siya. Tineterrorize yung mga empleyado niya. Isipin niyo. Kung gaano ka-determined magsinungaling ang tao pag merong sabit. At sinasabayan pa nila ng pangangarap nila ng people power. Pangarap yan yung people power. Ang people power nangyari yan nung mga nakaraan. Pero napakalalim na ng galit ng tao. Napakalalim na ng issue na tinitiis ng mga mamamayang Pilipino, yung kalooban nila, na masyado nang mahaba yung panahon na nagtitiis sila, pero may galit silang kinikimkim. Dito, anong galit ang
kinikimkim ng taong bayan para magkusang loob na pumunta doon sa EDSA para sumuporta sa people power. Ano? Susuportahan mo yung tao na hindi maipaliwanag paano niya ginastos yung pera? Susuportahan mo tao, magagalit ka dahil na-detain yung kanyang chief of staff, si Atty. Lopez? Ano yung kakagalit ng taong bayan dyan? Susuportahan ba ng militar yan? Yung sinasabi ni Digong Duterte na kailangang tanungin ng mga militar kung susuportahan pa nila ang presidente nilang adik? Yung akusasyon niya na adik si PBBM, ilang beses niya nang binaliktad yan. Ilang beses niya nang binaliktad. Kaya nga unti-unti isa rin niya sa dahilan kaya nawalan ng nabawasan ng popularity nitong si Digong Duterte. Yung kanyang pagiging flip-flop ng pagpi-flip-flop ng kanyang mga salita. Isa yan sa nakabawas ng kanyang credibility. Nababawas ng credibility ni Digong Duterte diyan. Yung kanyang pabali-baliktad na salita. Ilang beses siya nagsabi na adik yan, tapos babawiin niya, tapos sasabihin na adik. Etong lately, adik na naman. Sino pang maniniwala sa'yo? At ilang beses na nagsalita ang PIDEA na wala naman talaga sa listahan. Si PBBM, ever since, wala silang nakitang pangalan ni PBBM na drug user. So yan, ang laking kabawasan sa popularity ni Digong Duterte, ang laking kabawasan sa kanyang credibility. At ngayon, ginagamit niya na naman. Ina-agitate niya na naman yung mga militar. Pero aminado naman si Trillanes na meron daw talagang pakonti-konti pang supporter yan. Pero isusugal mo ba ang military career mo diyan sa isang bagay na hindi naman worth yung ipaglalaban mo? Ipaglalaban mo dahil sa personality lang? Hindi sa issue. Walang issue na compelling issue para ibagsak mo yung presidency ni PBBM. Ang issue lang nila, gusto lang nila maka-take over dahil marami silang hinaharap na kaso. Yung mga supporter ni La Duterte, sila yung may ingay. Sila yung gustong-gusto, gigil na gigil. Outspoken sila, although karamihan naman dyan, mga vlogger. Pero bakit? Dahil nga, ililigtas nila yung amo nila. Hindi dahil meron silang issue na compelling issue nga against PBBM. Ang may problema, si Sara Duterte. Siya ang may problema. Hindi niya maipaliwanag ng maayos yung pera ng taong bayan na pinagkatiwala sa kanya. So pangarap lang yan, yung kanilang pagtawag ng people power. Pangarap lang yan. Hindi mangyayari yan. Walang galit ang taong bayan. Walang galit ang mamamayan kay PBBM. Kasama na yung mga bumoto sa mga Duterte na yan. Wala silang maibabato. Yung sasabihin lang nila, yung adik ang presidente. Na hindi nga napatunayan. Na walang ebidensya. Ginagawa ng issue. Si Sara, ang ginagamit niyang issue pangontra niya dito sa ginagawa ng mga congressmen, terrorism daw, harassment daw. Ang babaw. Hindi mapailiwanag paano, hindi niya maipaliwanag yung paggastos ng pera, and yet harassment ang sagot niya. Terrorism ang sagot niya. Terrorize siya. Simpleng-simple lang yan. Kung ginastos mo ng tama yan, maipaliliwanag mo ng maayos yan. Pero anong sagot nyo? Sumisimple kayo na kunwari walang lumalabas na people power
ano sa inyo, sa bibig nyo. Pero yun ang direksyon ninyo. Kasi yun lang inaasahan nyo. Na makakapaghinto ng lahat ng kaso na to. Pero, kakatawa nga, dahil talagang hindi mangyayari yan. Tigilan nyo na yung pangangarap nyo na magkaroon kayo ng people power dahil wala. Unang-una, si Digong nga, bumagsak na ang popularity. Nakagagawa niya rin. Dahil nga dyan sa, ano na yan, sa addict issue na yan, lalong-lalo na nung inilabas nyo yung pulburon video, laglag kayong lahat dun. Si Harry Roque, -0 yung kanyang credibility dahil dun sa ginawa niya. At siyempre, supported yung lahat yan eh. Hindi lang kayo masyadong umiimik, pero tuwan-tuwa kayo nung ilalabas nyo na yan. Akala nyo may epekto. Akala nyo magagalit ang taong bayan, akala nyo magagalit ang militar. Kaso, kahit na grade 1, hindi maniniwala doon sa video nyo. Halatang peke. So, nakadagdag yan sa, ano nyo, sa pagbagsak ng popularity nyo. Para pareho kayo. Ngayon, ito lang, BP Sara. Tigilan mo na yung pagsabi na tineterrorize ka, hinaharas ka. Hinahanap ng taong bayan ang paliwanag mo. Dahil sanay na sanay kayo nang hindi kayo hinahanapan yan. Yung paliwanag sa paggastos ng pera. Pero ngayon, itong mga representatives, yung House, yung mga congressmen, representative ng tao yan. Ang itinatanong sa inyo, tanong ng taong bayan yan. Kaya sagutin nyo. Dahil hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Sagutin nyo. Nag-aantay ang mamamayang Pilipino. Okay. Mga kapatid, mga kababayan, hanggang dyan lang muna. Salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa aking episode. At doon sa mga bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe at kindly hit the notification bell and the like button at paki-share na rin itong video sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak. Thank you so much at magkikita-kita pa po tayong muli. Thank you so much at goodbye for now.